Dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado, ilang mamimili ang may iba't ibang diskarte sa pagtitipid. Fuel assistance para sa sektor ng agrikultura, sisimulan ng ipamahagi ng Agriculture Department. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Maagap na nagtungo si Edith sa Mega Q-Mart para mamili ng mga sangkap na kanyang iluluto para sa kanyang kantin. 4 na klaseng putahe ang kanyang iluluto ngayong araw, kung saan naabot sa 300 pesos ang kanyang budget para mamili ng isda. Ayon sa kanya, tumaas na rin ang presyo ng kanyang mga pinamimili. Para mapanatili ang presyo ng mga paninda niyang ulam, mayroong diskarte si Edith para rito. Bawasan yung takal para hindi ka masyadong magtaas. Ang security guard naman na si Brian, kalimitan na umaabot ng 50 hanggang 60 pesos kada kilo ang kanyang binibili na bigas. Kanina ay first time niyang mamili ng murang imported rice mula sa Food Terminal Incorporated sa halagang 48 pesos kada kilo. Dahil tumataas na rin ang presyo ng mga bilihin, napapahigpit na lamang din si Brian para mapagkasya ang kanyang sweldo. Marunong ka talaga magtipid, sir, kasi pag hindi ka talaga marunong, wala eh. Ubus ka agad. Ang presyo kasi ngayon na well-milled rice na ibinebenta ng mga rice retailers sa Mega Q-Mart mula sa mga dealer, naglalaro sa 50 hanggang 52 pesos kada kilo. 58 pesos kada kilo naman ang presyo ng premium rice, habang naglalaro sa 55 hanggang 60 pesos kada kilo ang special rice. Ang presyo naman ng tilapia, nasa 140 pesos ang presyo kada kilo. Ang galunggong naman ay naglalaro ang presyo mula 220 hanggang 240 pesos ang kada kilo, habang 245 pesos naman ang kada kilo ng bangus. Dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, dulot ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, magsisimula ng mamahagi ang Department of Agriculture ng 5,000 pisong fuel assistance para sa halos 10,000 magsasaka. Layunin ng pamimigay ng fuel assistance na maibsan ang tumataas na gasto sa krudo na direktang nagpapataas sa production at transportation cost sa sektor ng agrikultura. May nakalaan na 50 milyong piso ang DA para sa programa. Gayunman, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nananatiling targeted ang makatatanggap ng tulong mula sa ahensya. Inilabas ang pondo matapos lumampas na ang bentahan ng kada bariles ng krudo sa halagang $80 sa pandaigdigang merkado. Nakikita ng DA na panandali ang ginawa lamang ang nasabing pondo dahil maliit lamang ito kumpara sa lawak ng epekto sa agriculture sector ng pabago-bagong presyo ng krudo. Ayon pa sa kagawaran, malaking bahagi ng ginagastos ng mga magsasaka para sa gastusin sa pagtatanim at pag-aani ay napupunta sa diesel. Samantala, patuloy na ring ipinamamahagi ang hiwalay na fuel subsidy para sa mga mangingisda. Kinilala rin ng kalihim ang mga limitasyon ng tulong pinansyal at sinabing patuloy na naghahanap ang pamahalaan ng karagdagang pondo. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.